Hello. Muli po pagbati ng isang magandang hapon sa inyo aking mga kapatid sa Panginoong Jesucristo at maging sa aming mga bisita at mga kaibigan na kasama namin ngayong hapon dito sa aming bulwagan. Tunay nga napakabuti ng Diyos na nandito tayo. No? Wala tayo sa mga kaguluhan. Bagamat gaya nga na nasabi ni Deacon ay kanina, marami nangyayari sa bansa natin. Pero nung binabasa ko nga yung sa war sa Ukraine, talaga namang kahindik-hindik at karimari-marim yung sitwasyon ng mga tao doon. Kaya pag tayo ay nandito ay hindi mo kaya magpasalamat ng sapat sa Panginoong Diyos dahil meron tayong ganitong pribileyo ng kapayapaan at meron pang salita niya na ating matutunghayan. Ngunit nitong nakaraang linggo ay batid natin ang isa sa pinakatanyag na balita na nangyari, na umalingaw-ngaw, in fact, sa buong mundo ay itong nangyaring pagpaslang doon kay Charlie Kirk doon sa US. Nakita natin habang siya ay nagsasalita doon sa Utah Valley University, ay bigla na lamang siyang tumumba dahil sa tama ng isang bala ng baril dito sa kanyang leeg. At nakakalungkot na ito ay nangyari. Si Charlie Kirk ay isang American conservative kung tawagin. At siya rin ay isang mananampalataya ng Panginoong Jesus. At noong 2012, siya ay nagtatag ng isang organization, non-profit organization na tinatawag na Turning Point USA. At may kasama siya rito. Ang layunin ng non-profit organization na ito ay magministeryo. Karamihan ay sa mga universidad. Kasi layunin nila dahil itong mga estudyante rito ay tunay na mga napaka-agresibo at kailangan na sila ay malinawan, especially patungkol doon sa mga maling mga katuruan na lumalaganap. Siya ay kilala na pinaglalaban ng katotohanan laban sa mga liberal o sa woke theology gaya ng mga abortion, ng non-binary gender, ng LGBTQ issues at marami pa. At sa gitna nga ng masigasig niyang paninindigan o pagtatanggol ng ebanghelyo ay madami ang tumutiligsa sa kanya. Kaya hanggang ito ay umabot na sa isang karahasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Batang-bata pa si Kirk, siya ay 31 years old lamang. At yan ang malungkot na kasaysayan na nangyayari sa ating mundo. Kung mahirap makamtan ang katotohanan, ay siya ring napakahirap ipaglaban ito. Malimit ito ay nagdudulot ng palaging pagtanggi ng marami at madalas ay pagkamuhi doon sa mga naghahanap ng katotohanan o na nagpapahayag nito. At malimit nga, gaya na nabanggit ko, nauuwi ito sa karahasan sa pamamagitan ng pagbabanta sa buhay at ang pinakasukdulan ay ang pagpatayman. Kung iyan ay totoo sa larangan ng mga politika o ng mga diskusyon na sekular na mga bagay, yan ay napakalinaw na nangyayari din sa larangan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Puno ang kasaysayan ng ating mundo at lalong-lalo na ang Biblia sa mga pangyayari kung saan ang Ebanghelyo ay malimit tinatanggihan at kinamumuhian ng ilan o ng mga mas nakararami. At yan nga ang makikita natin ngayong hapon sa pagpapatuloy ng ating seryeng pagsulong ng Ebanghelyo. At samahan niyo nga po ako sa aklat ng mga gawa. Actually, may correction po, hindi po yan Acts 13:40-51. Meron po tayong 5 talata na babasahin. Tatalon-talon po tayo. Acts 13, we shall be reading verses 40-41. Then, talon po tayo sa 45-46. And lastly, verse 50. Acts 13, simulan ko po sa talata 4 na po. Ito pong sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, mag-ingat kayo. Baka dumating sa inyo ang sinabi ng mga propeta.
Tingnan ninyo, mga mapanlibak, manggilalas kayo at mapahamak, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga araw. Isang gawang sa anumang para ay hindi niyo paniniwalaan, kung sabihin sa inyo ng sino man. Verse 45, subalit nang makita ng mga Hudyo ang napakaraming tao, napuno sila ng inggit, nanlalapastangan at sinalungat ang mga bagay na sinabi ni Pablo. At nagsalita ng buong katapangan sina Pablo at Bernabe na nagsasabi, kinakailangang ipahayag muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinakwil ito at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kami ngayon ay babaling sa mga hentil. And lastly, verse 50, subalit inudyokan ng mga Hudyo ang mga kilalang babaeng masisipag sa kabanalan at mga pangunahing lalaki sa lungsod. At nagsimula ng pag-uusig laban kina Pablo at Bernabe, at kanilang pinalayas sila sa kanilang mga nasasakupan. Ito po ang pinagpalang salita ng ating Diyos. Sinimulan natin ang ang seryeng ito ng pagsulong ng Ebanghelyo sa layunin na mapaalalahanan tayo ng pagpapatuloy ng iglesia sa masigasig na pagpapahayag at matapat nito sa mundo. Naglipa na ngayon ng napakaraming katuruan sa ating lipunan, mapa-ebanghelyo man o iba pa. At marami dyan ay hindi angkop o consistent sa sinasabi ng Biblia, kaya napakahalaga na mapaalalahanan at mapanariwa tayo sa totoong ebanghelyo. Ito ay paulit-ulit ko nang sinasabi sa marami kong mensahe dahil tayo, kung tinatawag na matapat na iglesia, ay dapat tinutupad natin yung pinakaunang commandment ng Panginoong Hesus nung siya ay nabuhay sa pagkamatay, di ba? Go and make disciples in Matthew 28 and also in Mark 16. So kung sinasabi natin ang GBC ay totoo dito, ay dapat napapanariwa tayo sa mandatong ito. At yan nga ang nakita natin sa ginawa ni Apostol Pablo kasama si Bernabe pagkatapos niyang maligtas. Daglian siyang tumalima na ipahayag ang ebanghelyo sa gitna ng mga matinding panganib na kanyang susuungin. At alam niya ang kahalagahan na unahin ng pagpapakilala ng Panginoong Hesus bilang siyang tanging nagpalaya sa kasalanan. Yan nga yung unang mensahe na narinig natin noong nakaraang linggo. At doon meron tayong nakitang dalawang katotohanan. Sinasabi doon sa unang bugso ng kanyang mensahe ay kanyang madiin na pinahayag, ito ay si Apostol Pablo, ang pinagmulan ng kapatawaran. At yan ay ang walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Nakita din natin ang kalayaan sa kasalanan ay naigawad ni Kristo mula sa maling pagkapit sa nakaraan o sa nakasanayan. Inaakala kasi ng mga Hudyo noong panahon na yon na ang batas o ang kautusan ni Moises ang makakapagligtas sa kanila. Ngunit pinabulaanan nyo na malinaw ni Pablo dahil ang kasulatan ay natupad na sa katauhan ng Panginoong Hesus. At habang pinapagpatuloy niya ang pag-iebanghelyo, ay isinunod niya kaagad ang babala sa mga inaasahang tatanggi at lalaban sa ebanghelyo ni Kristo. Yan nga yung binasa natin sa verse 40 until verse 41, malinaw na may babala. Kaya doon, nais kong halawin itong napakasimple ngunit mahalagang mensahe ng Panginoon dahil ito ay magandang paalala sa atin. Ang ebanghelyo ni Kristo ay magpapatuloy sa gitna ng matinding paglaban. Muli, ang ebanghelyo ni Kristo ay magpapatuloy sa gitna ng matinding paglaban. Napakalinaw niyan sa kasaysayan na sa unang bugso pa lamang ng pag-iebanghelyo ng mga apostol, gaya sinabi ko sa pangunguna ni Pedro, Bernabe at Pablo, ay marami na agad ang sumasalungat. Ngunit hindi din naman kaila
na madami din ang tumatanggap sa magandang balita ni Jesus. Yan ang nakita natin doon pa lang sa Acts 2, sa Pentecost, kung saan libo-libo ang naligtas nang tanggapin nila ang ebanghelyo ni Kristo. Ngunit gaya ng inaasahan, madami din ang tumatanggi sa ebanghelyo na nauuwi kalaunan sa matinding pag-uusig at paglaban dito. At dito nga, hindi na bago sa atin yan. Kahit sa kalagitnaan natin, kahit sa mga reform, makikita niyan, marami ring hindi malinaw sa kanilang ebanghelyo. Ang nangyayari, sila ay nagtatalo-talo. Pero sa ordinaryong tao, gaya nakita natin, nung nagbiministeryo sina Pablo, ay napakalala ng mga taong ito. Yung mga Hudyo, lalong-lalo na, sila ang unang kumukontra. At doon nga, makikita natin ay merong dalawang bagay na malinaw na ipinakita dito sa ating binasa. Una, magpapatuloy ang katigasan ng puso sa gitna ng matinding babala ng kapahamakan. Again, magpapatuloy ang katigasan ng puso sa gitna ng matinding babala ng kapahamakan. Pangalawa, sinayang na pagkakataon na nauwi sa pagbaling ng atensyon. Again, sinayang na pagkakataon na nauwi sa pagbaling ng atensyon. Doon nga, doon sa unang punto na nakita natin, unang malinaw na lesson, kung saan sinabi dito na magpapatuloy ang katigasan ng puso sa gitna ng matinding babala, ay malinaw yan doon sa verse 40 kung saan hinalaw ni Apostol Pablo ang setas na yon mula doon sa Habakuk 1:5. Sabi nga doon na kung saan ay binigyan ng matinding babala ng Diyos ang mga Israelita dahil sa kanilang pagtalikod sa Kanya at paglabag sa mga kautusan. Iyon ay nagpatungkol sa pagkahulog nila, yan yung Juda, sa kamay ng mga Babilonya dahil nga sa pagtalikod nila sa Diyos. Alam natin na naging kasaysayan ng mga Israelita sa kamay ng Babilonya. Ang mga Babylonians ay mapanupil na imperyo, ngunit alam din natin kung paano ang presensya ng Diyos ay nanatili sa mga mananampalataya nung panahon na yon. At doon nga, alam natin, ang naging tampok doon ay si Daniel, na naging tapat sa Panginoon kahit sa mating banta ng emperor na si Nebuchadnezzar, maging ng mga pinuno doon. Hindi nagbago ang kanyang katapatan sa Diyos sa gitna ng mga matinding pagsubok. Very famous nung sila ay dumaan sa fiery furnace at maging sa mga leon. Kaya doon nakita ang pagtatawid ng Diyos. At dito nga, sa ating binasa, sa sinabi ni Pablo, nung sinetas niya yan, batid niya na alam din ng mga Hudyo ang kasaysayan na iyan sa lumang tipan. Kung saan, kung malinaw sa kanila ang katuruan na yon, ay dapat tumutugon sila na may takot sa babala ng Diyos. Ngunit sa kabila nito, ay nanatili pa din ang katigasan ng kanilang puso. Kaya sila ay nauwi sa pagtanggi at matinding paglaban sa Ebanghelyo. Ngunit gayunpaman, hindi ito inalintana or ininda nila Pablo. At nagpatuloy siya sa pagpapahayag nito dahil sa malinis niyang hangarin na ipatupad ang inutos ng Diyos sa kanya. So, nakita natin, alam na ni Pablo yung susuungin niya. Siya mismo, siya yung bearer ng bad news. Good news, of course, ng gospel, but better than ng bad news or banta dun sa mga Hudyo. Dahil napakalinaw, may banta sa inyo na kayo mga tumalikod. Kaya doon, malinaw na makikita natin, ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay magpapatuloy kahit may inaasahang mga paglaban dito. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay magpapatuloy kahit may inaasahang mga paglaban dito. Malinaw yan. Kung nabasa na natin ang buong aklat ng mga gawa, doon sa pinakahuling kabanata, Acts 28, malinaw, sinabi doon sa verses 23-24, babasahin ko, itong sinabi doon, at sinikap na sila'y mahikayat tungkol kay Jesus,
Mula sa kautusan ni Moises at mula sa mga propeta, ang iba'y nahikayat sa mga bagay na sinabi niya at ang iba'y hindi naniwala. So napakalinaw, may lalaban ka agad. Sa isang ordinaryong tao, pag nakita niyang ay kukunti lang naman na makikinig sa akin, mas marami pa yung tatanggi dyan, baka hindi na lang ako magpatuloy. Sa iba na lang siguro ako magpapahayag ng ebanghelyo. At alam natin, binanggit ko kanina, sa Pentecost, there were thousands who believed in God, but there are also multitudes na tumatanggi. And notwithstanding, itong mga Hudyo na nakareceive ng oracles ng God, yet they deny. Ganon din ang sinabi sa Acts 19, tinanggihan ng mga nakarinig dahil sa pagkawala ng mga pansarili at makamundong pakinabang. Alam natin yung kwento niyan, yung si Demetrius. When Paul, nung siya ay nagmiministeryo sa Efeso, ano ang nangyari? Alam natin yung background ng Ephesus, na andoon ang statwa o malaking ribulto ni Diana o ni Artemis. At yun ay pinagkakakitaan ng mga tao doon. Kaya nung si Pablo ay nag-ebanghelyo doon, nawala ang mga trabaho ng ilan dahil sila ay naniwala sa ebanghelyo. Kaya ano ang naging resulta? Sila ay hinamak, sila ay pinersecute, sila ay makinaladkad ng mga taong ito doon sa lugar na yon dahil nawala ang kanilang pakinabang nung marinig yung ebanghelyo nung mga nagtatrabaho yon. So malinaw na ang pagpapatuloy ng ebanghelyo ay hindi magiging madali, bagkus ito'y punong-puno ng hamon para makahayo. Mas iisipin ng tao kung ano ang mas magaan o mainam sa kanilang pakiramdam, lalo na pag sila ay nakikinabang. At yan nga nakita natin, gaya sinabi ko kay Demetrius. Lalabas ang matinding pagkontra nila sa ebanghelyo at nagiging mas masahol pa sa pag-uugali at sa bandang huli ay ang karahasan na ang nagkakarakterize ng kanilang behavior. Balikan natin si Charlie Kirk. Gaya ng nasabi ko nga, siya ay kilalang evangelist and apologist. Siguro, naniniwala ako, meron ilan sa inyo, nakita niyo yung mga reels. Actually, ngayon ko lang siya nakilala, hindi ko siya kilala. But when I started researching on him, he was really good. Though I don't agree doon sa ilang style niya ng pagdidepensa, hindi naman sa como bastos yung kausap niya ay nagiging bastos din siya. Pero mabilis siya magsalita, hindi naman siya hostile, but in his radio program, in one of the radio programs kung saan mga kababaihan, mga estudyante ang kaharap niya, he did his apology very systematically. At ang ganda, the good thing, yung mga kababaihang yon, sila ay behave din. Pero sa mga ibang universidad kung saan siya ay nakipagtalastasan doon sa yung mga woke, yung mga LGBTQ, ay makikita niyo kung gaano ka-hostile ang mga taong yon. Sa isang mahinang mananampalataya, gaano ka man kagaling, gaano ka kadalubhasa sa salita ng Diyos, pag ang pasensya mo ay mahina, ay ikaw ay maaaring mahatak din sa karahasan ng mga taong yon. At ganoon ang nangyayari sa mundo. Maging dito sa ating bansa, ganyan ang mga pag-iisip ng maraming tao. Malimit ay mapanghamak ang mga ordinaryong taong ito kapag ikaw ay nagpapahayag ng ebanghelyo. At malimit, nasasabihin nila, gaya nga sinabi kanina ni Deacon Ike, na ang ating ebanghelyo ay history lamang at matagal lang panahon. Yan ang maririnig natin sa mga ordinaryong tao. Tatanggihan nila ang mga sinasabi natin na ebanghelyo. Bakit? Dahil daw hindi ito science-based o kathang isip lamang ng kung sinong-sinong tao na nagsulat ng ebanghelyo. Yan ang nakakalungkot na nangyayari sa mundo. Ngunit hindi lamang iyan. Sa mga secular na mga tao, maging sa mga professing Christian circles, ay napakarami ang lalaban sa iyo kapag ikaw ay nagpahayag ng totoong ebanghelyo. Nakita na natin yan at naranasan.
siguro ng marami sa atin. Ano? Alam natin, maraming bulaang propeta, maraming bulaang guro na sila ay nag-eebanghelyo pero ang laman ay napakababaw. Mga easy believism at mga feeling good lang ang kanilang iglesia. At pag ikaw ngayon ay nagpapaliwanag ng katotohanan ng ebanghelyo, ano ang iyong matatamo? Naalala ko nga yung aking mga fraternity brad ko, dalawa ito, no? Siyempre, hindi ko babanggitin yung kanilang iglesia. Nung pinapaliwanag ko, yung nagdi-discuss kami sa eschatology, isang mahirap na subject, at talagang sila ay medyo hardcore. Pero nung dala ko lagi yung notes ko, nung pinakita ko yung notes ko, how systematic it was explained, sila ay tumalikod na. At nung inimbita ko sila na gusto niya pwede kayo umatid ng GMA. Pero ayaw nila. Ayaw nilang matunghayan ng katotohanan dahil sila ay nasanay na doon sa ganoong katuruan. No? Gaya na sabi ko, maaring nararanasan nyo rin yan tuwing nagpapahayag ka ng ebanghelyo sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo, sa mga kaklase mo, sa mga kaopisina mo, at tunay na kinukontra at hinahama ka pa. Mangyayari at mangyayari yan. Dahil yan, ang sinabi ni Pablo dito sa ating, si Lucas pala ang nagsulat ng gawa, pero si Pablo ang featured character dito sa binasa natin. Ganang katotoo ang nangyayari sa ating mga kapatid. Kaya nung sa introduction ko, it is my desire to challenge you, brethren, na i-refresh natin yung mandato natin. Ano ba tayo? What does GBC exist for? Paulit-ulit na natin yan narinig sa ating pastor na tayo ay maninindigan sa ebanghelyo. At dito nga, sa binasa natin, sa English translation nun, pag binalikan yung ESV, sinabi doon, they will be scoffers. Sabihin, nangahamak. Yan ang nararanasan natin, mga kapatid. Kaya sa katotohanan ito, nais ko kayong hamunin, mga kapatid, huwag kang manlumo sa pagpapaahayag ng ebanghelyo kahit maraming tumutuligsa o sumasalungat dito. Again, huwag kang manlumo sa pagpapahayag ng ebanghelyo kahit maraming tumutuligsa o sumasalungat dito. Hindi na bago yan. Dahil madami nang nagpakasakit sa pagsulong ng kaharian ni Kristo mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, hanggang dun sa panahon ng mga patristics, hanggang sa Reformation, at hanggang sa panahon natin ay napakarami na nagbuwis ng buhay para lamang maipahayag ang ebanghelyo ni Kristo. Ngunit kahit napakalinaw ng babala sa mga sasalungat, ay hindi magkukulang ang Diyos na ipakita ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. At sa gitna ng maraming sasalungat, marami pa rin tatanggap. Pamilyar tayo sa buhay ni Jim Elliot. Ilang beses na natin narinig yan. Ang missionary dun sa Okan, Indian sa Ecuador. 5 silang ipinadala na mag-mission doon, pero sa kasamang palad o kalooban ng Diyos, siya ang unang namatay doon sa 5 misyonerong yon. Lahat ng 5 misyonerong yon ay namatay. No? At yung Okan, ang original pangalan nila ay Horani, pero mas tinawag silang Okan, ibig sabihin savage. And you know what's the meaning of savage? Ito ay mga mababangis, para silang mga hayop. Alam na yan ni Jim Elliot, ngunit nagpatuloy siya para makapag-ebanghelyo. At bagamat siya ay namatay, alam natin ang kwento, ay pinagpatuloy yon ng kanyang asawa. No? At alam natin na ang mga sumunod, nagkaroon ng mga mananampalataya sa lugar na yon. Ganon ang ginagawa ni Pablo at ni Bernabe. Alam na nila, alam na niya, Panginoong Jesus mismo nagsabi, ikaw ay magdudusa para sa ebanghelyo. Ngunit ito ang nag-aalab na diwa at damdamin sa kanya. Gaya nga ng sinabi ko, dahil si Jesus na kanyang naging Panginoon ang nagsabi sa kanya, siya ay nagtiwala dito.
Ngunit nakita din natin na bagamat may tatanggap sa kanyang pangangaral, ay may limitasyon din sa panahon ang pagpapahayag ng Ebanghelyo sa mga taong umabot na sa sukdulan ang pagtanggi at paglaban dito. At dito tayo pupunta sa ikalawang punto kung saan sinayang na pagkakataon na nauwi sa pagbaling ng atensyon. Yan nga, malinaw na nakita natin doon sa verses 45 to 46 until verse 50 na kung saan ay lalo pang naging masahol ang mga paglaban ng mga Hudyo sa Ebanghelyo. Pagkatapos idiin ni Pablo na si Jesucristo ang katuparan ng kasulatan, siyang pinagmulan ng kapatawaran sa kasalanan at ang babala na nakaambang kapahamakan sa mga tatanggi sa Diyos, ay tila walang epekto sa mga Hudyo. At bagkus, lalo pang umigting ang kanilang katigasan ng puso. Hindi na nga bago ito kay Pablo, gaya ng sinabi ko. Ngunit, patuloy pa din siya. Walang pakundangan. Dahil naroon siya sa sinagoga, alam niya may makikinig at may alam na tatanggi. At ang mga pagtutol na yan ay lalo pang naging hayag sa mga Hudyong ito. Dahil lumabas sa kanila, ano yung sinabi doon? Ang matinding inggit. Naagawan na kasi sila ni Pablo ng recognition. Nakikinig na ang mga taong nandun, lalo na ang mga hentil. Of course, meron din mga Hudyo, ngunit yan na nang ibabaw doon sa puso ng mga kumukontra. Ang matinding pagkainggit. Kaya sila ay naging matinding tagalapastangan kay Kristo. At gaya nga ng nasasabi, humahantong sa karahasan. Yan ang malinaw na sinabi mismo ni Pablo dun sa Roma, Romans 1:21 to 30. Basahin ko lang yung verse 21, di natin babasahin yung buong, sabi doon, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Di pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangungutwiran at ang puso nilang walang katuturan ay nagdilig. In English, lalong naging debased itong mga taong ito, lalong naging makasalanan sila. Kaya ang ginagawa nila ay puro kasamaan na. Kahit alam nila na totoo ang Diyos. Napakalupit at napakatindi ng kanilang pagtanggi. Kaya sila ay nalubog ng napakalalim sa kasalanan at naging karumal-dumal ang kanilang mga gawain. Kaya malinaw to mga kapatid, no? Ang Ebanghelyo ay aani ng kumakalaban dahil sa paglantad ng kanilang kasalanan. Yan ang totoo. Ang Ebanghelyo ay aani ng kumakalaban dahil sa paglantad sa kanilang mga kasalanan. Sabihin mo sa isang ordinaryong tao, ikaw ay makasalanan, tingnan natin kung ano magiging reaksyon. Lalaban sila, aangal sila, at ganyan natin mailalarawan ang mundo ngayon. Umaapaw na ang mga taong wala nang takot sa Diyos, ang walang habas na pagnanakaw, pagkaganid, pagpatay, imoralidad, pang-aalipusta, kawalan ng paggalang sa mga magulang o sa mga otoridad. In English, name it and you have it. Tila wala tayong maisip ang mga kasalanan na hindi natin makikita sa mundo ngayon. At gaya nga ng Hudyong mga nabanggit, na alam na ang katuruan, ay marami ding iglesia ang kakakitaan ng ganitong pamumuhay. Ipapagbalaki nila na alam nila ang Ebanghelyo, ngunit sa kanilang pamumuhay at pagpapahayag nito ay hindi makita ang katotohanan dito. Si Jonathan Edwards, narinig na rin natin ang kanyang pamosong sermon na Sinners in the Hands of Angry God. Nung kanyang pinahayag yan, ay marami talaga ang natakot doon sa mga nakarinig nito. At itong sinabi niya doon sa kanyang sermon, babasahin ko in English dahil mahaba pag Tagalog. The corruption of the heart of man is immoderate and boundless in its fury.
It is like fire pent up by God's restraints. When, as if it were let loose, it would set on fire the course of nature. And as the heart is now a sink of sin. If sin was not restrained, it would immediately turn the soul into a fiery oven or a furnace of fire and brimstone. Very heavy words from the great Jonathan Edwards. Kung wala pa yung pagre-restrain ng Panginoon, ganun na ang kasalanan. Paano pa kaya kung nilet loose ng Panginoon? Yun na nakita natin dun sa Romans 1. Hinayaan ng Diyos na sila ay magpatuloy sa kanilang kasalanan. Again, balik tayo kay Charlie Kirk. Hindi ako fan niya, ha? Pero siya ang laman ng ating ano. Kanina nabasa ko ang balita, ang matinding babala ng mga Republicans sa mga taong nangahamak sa kanyang pagpanaw. At totoo naman, nabasa ko rin talagang yung iba, syempre yung mga supporters ni Kirk ay naandun ang pagpapadala ng kanilang pakikiramay, ngunit dun sa mga kumakalaban talaga namang, kung sa Tagalog, mabuti nga sa iyo. At marami pa. At may babala ang mga Republicans, sabi nga nila ay mourn him respectfully or suffer the consequence. Sabi nga kaninang umaga lang to, no? 15 people have been penalized already. Ito yung mga kumakalaban by way of journalists, academics, teachers. Ngayong tanghali, nabasa ko lang, merong sa Delta Airlines, mga sinibak na tao, tinanggal sa trabaho dahil sa kanilang paghamak kay Kirk. Ngunit hindi ganito ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi ganito ang kanyang babala. Ito ay hindi mapanupil, ngunit hindi may kakaila na meron hustisya na kung saan ang mga mali o karumal-dumal na mga ginagawa ng tao ay may katapat na kaparusahan. Malinaw yan sa Romans 2 verse 6. Mas katakutan mo ang naghihintay na kaparusahan sa mga tumatanggi kay Kristo. Gaya ng sinabi sa Romans 2 din, verse 5 and verse 9, at nais kong basahin to sa inyo. Sabi nga dito, ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. Magkakaroon ng hirap at pighati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So malinaw, gentle ang ebanghelyo ni Kristo, ngunit nakalaan ang puot ng Diyos sa mga tumatanggi dito. Ngunit gaya ng lagi napapaalala sa atin, hindi lang ang kaparusahan dito ang dapat nating katakutan, kundi ang Diyos na kayang puksain ang lahat dito sa lupa at sa pangwalang hanggan. Yan ang sinabi sa Matthew 10:28, hindi ko nababasahin. Sabi, fear the God who can destroy both body and what? The soul. Hindi lang yung kaparusahan. Yun ang babala ng ebanghelyo. Hindi mo kakayanin na mawala sa presensya ng Diyos o sa presensya niya magpakailanman. Kaya ano nangyari doon sa verse 46, anong sinabi ni Pablo? Nakita natin ang naging desisyon nila na kayong mga Hudyo na tumatangi sa ebanghelyo ay lilisanin na namin kayo. Ni-reword ko na lang, lilisanin na namin kayo at ibabaling namin ang atensyon sa mga hentil. Yan ay nangyari sa gitna ng kalinawan ng ebanghelyo at ng kasigasiga ng mga apostol na sila ay abutin at gisingin, ngunit sa kabila nito ay lalo pa silang naging matigas at naging masahol sa pagtanggi. Doon sa Romans 11, alam natin yung kwento noon, kung saan
Bagamat may remnants ang Israel, ano nangyari? Marami sa mga Israelita ang nawala. At anong ginawa ng Panginoon? Idinugtong ang mga hentil kung saan tayo ay kabahagi nun. Dahil kahit naniniwala ang mga Hudyo, ay tinatwa nila ang Ebanghelyo. Kaya sila ay tinalikuran ng Diyos. Kaya sila Pablo ay nagministeryo sa mga hentil. Napakaganda. Yun ang naging pag-asa natin, mga kapatid. Iyan ang malinaw na pangako sa pag-ebanghelyo na ito ay hindi mauuwi sa kawalaan. Maraming tatanggi, ngunit kung tayo ay magiging tapat, ay may bunga na nahihirangin ang Diyos. Kaya ito ang simpleng hamon ko sa inyo, mga kapatid. Ituring mong napakalaking pribileyo na marinig ang ebanghelyo na nagdala sa iyo kay Kristo. Count it a great privilege to have heard the gospel which brought you to Christ. Again, ituring mong napakalaking pribileyo na marinig ang ebanghelyo na nagdala sa iyo kay Kristo. Hanapin mo ang Panginoon kung kayo ng mga nandito, no? Maaaring sinasabi niyo na kayo ay mananampalataya. At yun din ang sinabi ng mga Hudyo. Kanina, hinamon tayo ni Pastor John, ni Deacon Ike. Yung mga bungang yun talaga ba ay nakikita sa atin? Baka sa bibig lang natin gaya ng ginagawa ng mga Hudyong ito. Hanapin natin ang Diyos habang siya ay matatagpuan. Yan ang sinabi ni Isaias 55:6. Seek the Lord while He may be found. Huwag mo nang paabutin gaya ng sinapit ng mga Hudyong ito. Dahil pag siya ay lumisan o nilisan ka ng kaluwalhatian ng Diyos, ay hindi mo na siya matatagpuan. Tandaan mo, hindi mo mauunawaan ang iyong pagiging makasalanan kung hindi mo nadinig mula sa mga nagpagal na manggagawa papahayag ng Ebanghelyo. Magpasalamat ka kung ikaw ay tunay, pasalamat kang tunay dahil ikaw ay nagkaroon ng pagkakataon maligtas at ngayon ay na kay Kristo na. At gayon din, kung may malaking pabor ang mga mananampalataya, kayong mga nandito na naririnig nyo, tinatanggap nyo araw-araw ang salita ng Diyos. Ngunit, hindi ka pa rin nagpapahayag ng iyong pagkilala sa Kanya. Tandaan mo, marami ang nagdudusa na walang ganitong pagkakataon na madinig ang Ebanghelyo at the comforts of your seat. Nadidinig mo to ng paulit-ulit, maaring taon na, ngunit walang pagtugon. Nawa ay hindi ka matulad sa mga Hudyong ito. Huwag mo nawang pagsisihan ng pagbabaliwala o pagpapalampas sa napakagandang pagkakataong ito. Hindi mo alam kung kailan aalis o lilisanin ka ng Diyos. Gaya ng sinabi nga kanina, dun sa verse 46. Kilala natin si William Cowper, isang famous hymnist, at siya ay nabuhay noong 1731 to the year 1800. Si Cowper ay kilala sa nabuhay sa depression. 3 times he committed suicide. And sa ikatlo, ay munti ka na siyang mag-succeed. But of course, success na nabuhay siya. Okay? So, ganun katindi ang kanyang depression. Ngunit, nung siya ay makaahon na ron, siya ay naging magaling na tagasulat ng mga tula. At mga tulang ito ay naging mga himno rin. Malimit, yung mga himnong niya ay naglalaman patungkol sa kapayapaan at pagpapasalamat sa Diyos
Yun anong mas pinili niya kaysa sa joy or kaysa sa kagalakan. Mahigit kalahati ng kanyang mga kinatang himno ay puno ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Ngunit, meron din naman ilan na patungkol sa pagpapasakop sa Diyos, yung kanyang paninisi sa kanyang sarili o pagtatanong sa kanyang sarili kung talaga bang siya ay ligtas. At ito ay puno ng bahid ng kalungkutan. At meron din siyang himno kung saan madilim na pakikipaglaban sa kasalanan. Kagaya ni Cooper, maaring meron din tayong madilim na nakaraan na pinagdadaanan na bumabagabag sa atin, kaya maaaring nagkakaroon din tayo ng diwa o saloobin ng pagtanggi o paglaban sa Ebanghelyo gaya ng mga Hudyong ito. Baka sa dami na ng kaalaman natin sa salita ng Diyos, maging sa mga natutunan man, ay nawawala na ang tunay na pagpapasakop sa Kanya. At batid natin ang maaaring kahantungan nito. Ngunit malinaw ang katuruan ni Kristo, ang Kanyang kapangyarihan. Dumaan man tayo sa ganitong mga antas, ay malalampasan pa din natin ito dahil sa yaman ng Kanyang biyaya, na kayang iahon ang mga bulag at napapalambot din ang mga puso ng mga makasalanan. Gaano man kadilim ang daan at sukdulan ang paglaban ni Kristo. Ang paglaban, si Kristo ang kikilos kahit sa mahiwagang pamamaraan dahil siya ang tanglaw at biyaya ay palaging laan. Yan ang laman ng kinatha ni William Cooper na ating magiging tugon na awitin, God moves in a mysterious way. Sinabi niya nga dito, doon sa huling parte o stanza ng kanyang himno, bulag ang di nananalig, hangal pag-iisip, ngunit Diyos ang liliwanag, siya ang maghahayag. Dumaan siya sa matinding depresyon, naging magaling siyang hymnist, ngunit sa yaman ng habag ng biyaya ng Diyos, siya ay iniligtas mula sa suicide at kahit sa matinding pagdadaan ng mga ito, natanglawan niya ang liwanag ng Panginoon kahit sa mahiwagang pamamaraan dahil sa kanyang mayamang biyaya. At gayon din ang inaalok sa atin ng Panginoon. Nawa tayo ay magpasalamat at tuparin natin na bilang nakatanggap ng Ebanghelyo ay maging matapat tayo sa pagpapatupad ng mandato. Purihin natin ating Diyos at awitan siya ng himnong itong mahiwagang kumikilos. Tayo po ay magwakas sa panalangin. O aming dakilang Diyos at mabuting Amang at banal na Amang nasa langit, muli po kami nagpapahayag ng aming masidhing pasasalamat at pagsamba sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong mabuting balita na aming muling natunghayan ngayong hapon, kung saan nakita namin ang katapatan ni Apostol Pablo, 10 po ng kanyang mga kasama, sa katapatan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo sa gitna ng matinding panganib na nakaambas sa kanila. Tunay nga, Panginoon, ito ay isang magandang paalala sa amin. Inyong iglesyang tinatag kung saan kami ay nakikinabang, kung saan kami ay inabot dahil sa matapat na pagpapahayag ng Ebanghelyo. Nakita namin, Panginoon, kung paano ginamit ang mga dakilang taong ito na sa gitna ng kanilang kahinaan ay nandoon ang inyong mayamang biyaya na sumasama sa kanila, pinangungunahan na banal na Espiritu para abutin ang mga tao na kung saan ay marami ang tumutulig ang lumalaban sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ito ang nararanasan at nakikita namin ngayon sa mundong ito. Punong-puno ng kasamaan ng mundong ito. Ngunit salamat
kung saan kami na mga nakinabang sa mga pagpapagal ng mga taong nauna sa amin ay inabot na mayamang biyayang ito. At nawa ay makakuha kami ng inspirasyon at motibasyon sa katapatan ng mga taong ito, Panginoon, na ngayon ay natutunghayan namin sa Ebanghelyo. Nakikita namin ang mga karahasan at ang mga naging biktima sa mga tapat na nagpapahayag nito. Kami ay mapalad, Panginoon, na hindi dumadaan sa ganyan. Ngunit batid nyo na kahit sa simpleng pagpapahayag namin sa aming mga pamilya, sa aming mga kakilala, sa aming mga kaibigan, ay nandoon ang pagsalungat at malimit ay pinanghihinaan kami ng loob, Panginoon. Nawa ay kausapin niyo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng katapangan. Kung tunay na inaangkin namin, kami ay mananampalataya na ang iglesyang ito ay tapat sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, nawa ay may pamuhay namin ito, Panginoon. Dahil kami ay kasama dapat ng mga kinundena na, kami ay nararapat sa impyerno, ngunit kami ay may pribilehiyo na kasama na sa inyong kaharian. At nawa, katulad ni na Apostol Pablo, yan na maging diwa namin, Panginoon. Tatanggapin namin ang mga pagtatanggi, ang mga pagsalungat, ngunit hindi dapat ito ang maging diwa namin, bagkus magkaroon kami ng katapatan, ng katapangan, kasama ng kaamuan, at higit sa lahat, umasa lamang sa inyong mayamang biyaya para kami ay makahayo. Salamat po maraming, Panginoon. Tunay, napaka-totoo ng inyong salita na andito ang katotohanan at nawa ay lagi kaming mapaalalahanan ng katotohanan ito. Maging masibag kami, Panginoon, sa pag-abot sa marami pang mga kaluluwa at hindi kami aahasa sa sarili naming kalakasan dahil naniniwala kami, kayo ang magdidilig sa mga punlang maihahasik sa mga kaluluwang ito. Maraming salamat po, aming Diyos. Nawa ay napuri ka namin sa maghapon. Salamat po sa mga mensahe, sa mga katuruan na aming natutunan. At nawa huwag niyo pong hayaan ng mga kapatiran na nalilisan ang lugar na ito ng walang pagpapala na inyong salita. At gayon din man, maging hamon pa rin at magandang at mabangong paanyaya sa mga hindi pa kumikilala sa Panginoong Hesus na kasama namin ngayon. Nawa sila rin ay makita nila ang pribilehiyo na narinig nila ang Ebanghelyo at naway sila ay dalawin ng inyong biyaya ayon sa panahon na inyong itatakda. Maraming salamat po, aming Diyos. Ngayon sa Kanya na nakakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya na nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman sa ngalan ni Hesukristo. Amen.